Kahit galing pa sa isang taping, malugod na pinunlakan ni 8th Division World Champion at Sarangani Representative Manny Pacquiao ang isang concert for a cause sa Pasig. Dahil mahilig din sa pagkanta, mahalaga raw para sa pambansang kamao na ipakita ang kanyang suporta sa mga bandang Pinoy at original Filipino music. Bukod sa pagsuporta sa mga batikan, pati na sa mga bagong sibol na banda. Mahalaga rin daw kay Pacquiao ang mensahe ng concert na nagpapalawak ng kaalaman tungkol sa nakamamatay na sakit na HIV/AIDS. Maganda to dahil unang-una inaano natin yung HIV para maiwasan, and then of course to encourage din na maging mahilig magkumanta, maging mahilig tumugtog. Kamakailan lang, sinabi ng CBCP Episcopal Commission for the Biblical Apostolate na balak nilang kuning Bible Ambassador si Pacquiao. Ang pambansang kamao, game raw sa hamon. Kwento ni Pacquiao, malaki na nga raw ang nagbago sa kanyang buhay dahil sa araw-araw na pagba-Bible study. Katunayan, tinalikuran na nga raw niya ang mga dating gawi. When I accept Jesus Christ as my Savior, God and Savior, wala na, hininto ko na yung pagsusugal, hininto ko na yung pag-iinom, hininto ko na yung mga kalukuhan, yung mga barkada-barkada, at siyempre yung mga sinasabi nilang pambabae, di ba? Wala na tayong kumagasa, going straight na tayo. Naiulat kamakailan na si Timothy Bradley sa halip na si Floyd Mayweather Jr. ang susunod na makakalaban ni Pacquiao. Kakausapin pa raw ni Pacquiao ang kanyang promoter tungkol dito. Wala pa, hindi pa kami nag-usap ni Babarong. So, may posibilidad na Bradley, pero hindi pa sigurado. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Mga kapuso, alam nyo ba na ang pagiging in love daw ay may mabuting epekto sa kalusugan? Ayon sa ilang eksperto, iwas depression na, pangontra pa raw ito sa ilang posibleng sakit sa puso. Narito ang report ni Victoria Tula. 4 na buwan pa lang ang nakalilipas ng sagutin ni Jonas si Michael. At dahil unang beses nilang magtiriyaw ng araw ng mga puso ngayong taon, excited na ang dalawa. Common friend sa Fatima University, Lagro. Tapos, paano ba? Ayun, since third year, magkakilala na kami. Noong that time, nagugustuhan niya na rin ako kasi nagkakakilala na nga. Ganun. Ano siya, gentleman. Tapos, mabait siya. Happy ako kasi yung wala dun sa, nakita ko dun sa dati, sa kanya ko nakita. Ang mag-asawang John at Annalie naman, kahit mahigit 20 Valentine's Day na ang pinagsamahan, heto't sweet na sweet pa rin. Nagkakilala raw ang dalawa noong high school at kwento ni John, si Mrs. ang kanyang unang pag-ibig. Siya ang itinuro ng puso ko eh. Kumbaga, naano ako sa kanya ba, yung nalove at first sight ako sa kanya. Nasa 40 anyos na sina John ngayon, pero dahil daw sa kanilang pagmamahalan, ang pakiramdam nila, young at heart pa rin. Ayon nga sa Philippine Medical Association, maraming tulong na idinudulot ang pagiging in love. Una na rito ang pagiging mukhang bata. Ang pag-ibig has amazing effects on the human body. Ang unang effect dyan is that it reduces stress. Sa pagkikipagtalik sa asawa, naglalabas din daw ang katawan ng mga hormone na nakapagpapaganda o gwapo sa isang tao, nagpapatibay ng buto at immune system, nagpapahimbing ng tulog, at nagpapalinaw ng isip. It also improves the intelligence of a human being dahil ang sinasabi nila, maraming hormones daw ang ma-secrete ng brain and improves the circulation of the brain, promotes oxygenation. So it will improve intelligence and makes us mentally alert. Base rin daw sa mga pag-aaral, ang mga taong in love, healthy ang paraan ng pamumuhay at less prone sa depression at suicide. Malayo rin sila sa mga karamdaman dahil nakokontrol ang cholesterol level ng katawan na maaaring magdulot ng sakit sa puso at high blood. Ngayong malapit na ang araw ng mga puso, tiyak na bukang bibig na naman ang salitang I love you. Pero ayon nga sa mga doktor, kung gusto mo ng mas maganda at mahabang buhay, ang pag-ibig hindi lang tuwing Valentine's Day ipinapamalas, kung hindi araw-araw. Total naman mas masarap kung may minamahal at nagmamahal. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Magabagsing Irog, pinaalalahanan ng Department of Health
ngayong buwan po ng pag-ibig para makaiwas sa mga sexually transmitted disease o STD. Makabubuti raw na maging stick to one. Darito ang report ni Trisha Zafra. Habang papalapit ang Valentine's Day, panahon na naman ang kilig at ligaya ng mga magsing-irog. Magmahalan, magregalo. Namamasya lang po kami. Pero ngayong Valentine's season, nagpapaalala ang Department of Health laban sa sexually transmitted diseases o STD. Ang mga bagong kaso ng may HIV halimbawa na nagdudulot ng AIDS, umabot na sa mahigit 2,000 noong 2011, mas mataas ng 47% kumpara noong 2010. Mahigit 8,000 mga Pilipino ang positibo sa HIV base sa tala ng DOH mula 1984 hanggang 2011, kung saan higit 300 na ang namatay. Pero dahil hindi lahat ay nagpapasuri sa mga paggamutan, tinatayang pumapalo na sa 12,000 ang aktwal na bilang ng mga Pinoy na may HIV ngayon. Sa Nueva Vizcaya, 2 ang pumanaw kamakailan matapos maghupo ng AIDS. Siyam pa ang minomonitor sa probinsya na positibo sa sakit. Sa Valentine's Day noong 2010, namigay ang DOH ng libreng kondom para i-promote ang safe sex. Pero ngayon, nilinaw ng kagawaran na limitado sa mga STD na may body fluids tulad ng AIDS lang ang pwede nitong salagin. Ayon sa DOH, hindi proteksyon ang kondom sa mga STD na natatransmit sa pamamagitan ng skin contact tulad ng pubic lice, human papilloma virus, warts at herpes. Kaya payo ng DOH, mag-stick to one. Wala talagang pinaka-epektibong pamamaraan upang maiwasan ng HIV kung hindi ang abstinence pa rin. Pero sa mga hindi naman kaya, at least man lang magiging mutually faithful. Mas maganda nga no, na hindi lang natin to gagawin during Valentine's Day. Baka isipin ng tao, sa Valentine's Day lang ang ang panahon na pwedeng mahawaan ng HIV. Kung hindi araw-araw. At para makasigurong STD-free, magpasuri sa mga health center o ospital. Ang dapat lang namang pumunta ay yung sa tingin nila ay meron silang exposure doon sa HIV at ano ang mga risk na ito. Unang-una, yung mga nagkaroon ng multiple sexual partners, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami talaga, no? At nagkaroon ng mga unprotected sex. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting.